Hallelujah! Palakpakan mo muna natin si Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. At binabati ko po ang ating mga kapatid na mga faithful members sa mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Pinagpalang magandang araw po. Good morning, blessed Sunday. Salamat po pala sa inyong pagbahagi ng mga sermons, mga Bible studies, sa pag-click ninyo ng share. Alam ko marami gustong iligtas ng Panginoon, kaya ginagawa niya itong mga ganito na mga bagay upang maipaabot sa ibang mga lugar, at pinagpala po kayong lahat. At binabati ko din ang mga taga-church, si Manuel. Hello po kayo dyan, mga lingkod ng Diyos. Lahat po na nakikinig ng lingkod ng Diyos dyan, binabati ko po kayo ng magandang araw po sa inyong lahat dyan. At lalo na sa ating mga kapatid din from Mindanao, Church Ruach. Good morning po sa inyong lahat dyan. Salamat po din sa inyong mga kalakasan at patuloy pa rin kayong nag-evangelize. At salamat po sa kalakasan na pinahiram ng Diyos. Tuloy lang tayo mga women's at ganoon din sa mga kapatid natin na tapat at lingkod ng Diyos sa pagluluto, sa pag-evangelize, sa pagtuturo ng mga bata, sa pag-provide ng mga pagkain, mga kalakasan na ibinuhos ni Lord sa inyo at pinahiram. Salamat po din sa inyong lahat. At sabihin mo sa katabi mo, magandang umaga po dyan. Palakpakan mo muna natin si Lord at sumigaw na hallelujah! Yes, Lord, glory to God. And the theme for today's sermon is, inaasahan ng Diyos na mamunga ka na. Inaasahan ng Diyos na mamunga ka na. Alam naman natin, kinakailangan nating mag-expect lalo na sa isang punong kahoy. Siyempre, expected natin yan na mamunga yan. Hindi pwede na tingnan-tingnan mo lang ang isang punong kahoy. So expectation natin, maganda yung bunga niya. Maraming bunga, hindi mga bulok ang kanyang bunga. Sino ba nag-i-expect sa inyo dito? Halimbawa, sa inyong pag-aaral, ano bang expectation ninyo sa unahan? Siyempre, makapagtapos ako ng pag-aaral, magkakaroon ako ng more blessing. Makakapagtayo ako ng sariling bahay. Makakapagbigay ako ng mga blessing ng aking mga magulang. O kaya meron kang mga expectation na hindi ko nabanggit na gusto mo sa buhay mo. O siguro kapag may anak ka, expectation mo sa kanya na maging babait siya. Kung buntis ka man ngayon, may expectation ka na, siguro ang batang ito maging mabait ito na bata paglaki nito. O kaya babae kaya ito, maganda kaya siguro. So dito sa lupa, lahat may magagandang expectation. Minsan di tayo nag-expect ng mga negative, puro positive yung expectation natin. At alam nyo ba, ang Panginoon, ang kanyang expectation sa iyo ay mamunga ka. Hallelujah! Ano bang ibig sabihin mo, Pastor, mamunga? Babasahin natin mamaya, tatalakayin natin ang gustong bunga ng Diyos sa buhay mo. Siguro, tatanungin ko kayo kung anong puno yan, anong sagot nyo? Mangga. Hallelujah! Alam ninyo lahat yan, di ba? Kasi marami dito sa atin ang punong mangga. At alam nyo, punong mangga, tingnan mo yan, maraming bunga. At hindi siya namumunga kapag 1 taon pa, 2 taon, 3 taon. Maaaring mamunga siya ng 10 taon. Ganon na katagal. Ewan ko kung may mamunga ba na 1 buwan na mangga. Pero pagdating ng panahon, mamumunga talaga yan. Siguro, yung ugat pa niya, lalaki-laki pa dun sa ilalim hanggat siya'y makasipsip ng mga nutrients sa kanyang katawan at siya'y makapagbunga. Siguro alam ni din yan. Anong bunga yan? Mansanas. Apple. Galing-galing ninyo, di ba? Kasi nga, mahilig kayo siguro ng apple. At alam nyo ba ang apple? Sa mahigit mga 5 years, 6 years, mamumunga ang isang apple, matagal-tagal. So pag may isang punong kahoy ka, expectation mo, talagang maganda yung bunga niya. Siguro kung may punong kahoy kayo dyan, tinitingnan-tingnan nyo siguro at
Kailan kaya mamunga to? Mga March siguro to, mamunga na to. April kaya, next year kaya to, mamumunga to. Ito, grapes. Ganda ng punong kahoy, no? Grapes. Alam nyo ba ang bunga niya? Ang grapes pala, kapag itaninim mo yan, sa isang taon, mamumunga na siyang marami. Pero alam nyo ba, mga kapatid, kung tinanong ko kayo, ano ang punong kahoy niyan, malalaman nyo. Amen? At alam nyo ba, tatanungin ko kayo, ano ang bunga ng Kristiyano? At makikilala mo siya, di ba? Tingnan mo. Makikilala mo siya kung anong puno siya dahil sa kanyang bunga, di ba? Grapes. Kanina, apple. Tingnan mo lang yung bunga, alam mo na. Amen? At sabi ng Biblia, Mateo 7 verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matinik na halaman? Ang sinasabi ng Diyos, kung nakakita na kayo ng igos, isa siyang puno at namumunga siya sa 3 taon. Maghihintay ka pa ng 3 taon, mamumunga siya, igos. Kung hindi pa kayo nakakita ng igos, ito yung igos. Yan, igos. Maliliit lang siya muna, hanggang lalaki, at ganito yung bunga niya, masarap. Natikman ko na din, masarap siya. Maganda sa katawan din. Makikita ninyo sila ng kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang bunga sa puno ng dawag o ang mga igos sa matinik na halaman? Makikilala mo daw ang isang Kristiyano sa kanyang mga gawa. Amen? Sabi ng Diyos, hindi pwede ang grapes mamunga ng igos. Hindi pwede ang apple mamunga ng mangga. Hindi ang mangga pwede mamunga ng grapes. At ang Kristiyano din, makikilala mo siya kung sino talaga siya. Peke ba siya na Christian o totoo ba siya na Christian? Kasi malalaman mo, sabihin mo sa katabi mo, ang kanyang mga gawa. Ang kanyang bunga. So ang tanong natin ngayon, namunga ka na ba? Wala pang bunga. Ha? Wala ka pang bunga hanggang ngayon. Kasi siguro, sa tingin mo, 3 years pa naman ako pastor, matagal pa ako napuno. Siguro sa isip mo. Amen? Pero alam nyo ba, ang sinabi ng Diyos, hinalin tulad tayo ng igos o fig tree. Ewan ko bakit hinalin tulad tayo ng fig tree. Napaisip ako, bakit kaya Lord? Ano kaya no? Pag-aralan ko ya yung fig tree. Ang fig tree pala, within 3 years, mamumunga na siya. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, ilang years ka na? Baka 10 taon ka na at hindi ka namunga. Ewan ko anong halaman ka o anong klase ka na tao. Kasi ang fig tree daw, ay nantulad tayo ng isang fig tree ng Panginoon. At alam niyo ba, ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Lucas 13 verse 6 to 9. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Ibig sabihin, there is a secret behind this message. Talinghaga, parable. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Andun sa ubasan, sabi ng Diyos, may isang taong nagtanim doon ng igos. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno. Ngunit wala siyang nakita. Ang sinasabi ng Diyos, siya ang nagtanim ang salita sa inyong mga puso. Matagal na siyang nagtanim. Tayo ay mga hardin ng Diyos. At nung nakita niya, dahil dito walang bunga, sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan, 3 taon na kayong pumarito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Sabi mo sa katabi mo, ilang taon ka na naging isang Kristiyano. Kaya nilalin tulad tayo ng punong igos kasi ang punong igos within 3 years, namumunga siya. Oo, sabi ng Biblia, 3 taon na akong pumarito
Dito sa Church Maranatha, si Pastor JD, nangalaga sa inyo, nagtanim noong 2020. Sa iyo, Noy, sa iyo, Eileen, sa iyo, Risha, sa iyo, Brad Hiniper, sa iyo, RR, John Paul, Itay, Rika, Brad John, Rosalie, kayong lahat. Ang salita ng Diyos, nagtanim ako sa inyo doon. At wala akong kapangyarihan at pinapalago ito ng Panginoon. Ngunit sabi ng Diyos, putulin mo na, nakakasikip lang yan sa ating ubasan, sabi ng Diyos. Ngunit sumagot ang tagapangalaga. Ewan ko, baka ang Holy Spirit nakipag-usap sa Diyos. Gusto ng Diyos putulin na. Huwag po muna natin putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa sunod ng taon. Baka siguro next year pa ka mamunga. Kung hindi pa, saka ko pa ninyo ipaputol, sabi ng Diyos. Hallelujah! Anon po ang talinghaga. Kaya noon, nakala ninyo na, siyempre, baby Christian pa tayo noon. Ganon pa. Baby pa tayo. Siyempre, pinapataba pa, di ba? And then, lumaki ka na ngayon. Lumaki ka na. And then, hindi ka pa namunga, di mo sa katabi mo, puputulin ka. Alam nyo, ang Panginoon, hindi siya namimilit sa inyo. Siya ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga ng salita ng Diyos, silver and gold belongs to me. Lahat ng bagay dito sa lupa, ako ang may-ari. Pwede niyang payamanin ikaw o ako, tayong lahat, kayang-kaya niya yan. Pero hindi siya gumamit ng kapangyarihan na para yumaman ka. Pwede niyang payamanin ng Church Maranatha. Arami namang mga kayayaman dyan. Pwede naman niyang ipunta dito. O kaya siya yung makapangyarihan na Diyos. Pwede naman niyang baksakan dito ng isang malaking maleta ng cash, ng pera. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Bakit? Kusang loob ang gusto niya sa iyo. Hindi siya namimilit sa inyo. Ang gusto niya, voluntary ka. Amen? Diyan mo makikita kung lumalago ka na ba ngayon. Bakit? Kung ikaw ay nagligtas ng mga kaluluwa. Sumasama ka ng evangelism, hindi ko sinasabi na makasalanan ka kung hindi ka sumama. Lalo na kung nandyan ka sa mga area mo at nagsasalita ka ng salita ng Diyos, nagbabahagi ka pa rin ng salita ng Diyos. Pero sinasabi ko, kapag wala ka na talagang panahon sa pag-evangelize at hindi ka namunga, maaaring sabi mo sa katabi mo, hindi ka tunay na Kristiyano. Sa pangalan na Kristo, dinadala mo si Kristo at Christ, example. Ibig sabihin, si Kristo ay isang evangelist, isang pastol. Lahat, gusto niyang akayin, gusto niyang ligtas. Ganoon dapat kayo, may pag-ibig. Mangaral sa mga tao. Sa mga kamay, may mga trabaho dito. May mga trabaho kayo, di ba? Ilan ang sahod nyo? Brad, ilan sahod mo? 500? 700? 400? 300? 600? 1,000? Yung iba? Pastor, di ako makapag-evangelize kasi may trabaho. Di ako pwedeng makapag-akay ng kaluluwa, Pastor, dahil may trabaho ako, sayang ang 700. Ano kaya kung sahuran ko kayo ng 700 araw-araw? Mag-evangelize lang tayo. Mag-evangelize tayo araw-araw. 700 araw-araw. Bigyan kita ng 700 cash agad mamaya. Sumama ka ng evangelism. Tapos pagkatapos, Jollibee tayo. Siguro, iwan mo trabaho mo. Brad, bukas ng umaga, kakatok ka sa bahay. Pastor, pwede pang mag-apply, Pastor? Bakit? Iwanan ko na trabaho ko, Pastor, sa'yo na lang. 700 araw-araw. Ibigay ko sa'yo. Payag ka. Tsaka ka na lang papayag kapag may pera na.
Dahil sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ang pera. Ang Panginoon, hindi siya namimilit. Ang Panginoon, gusto niya kusang loob kang magboluntaryo sa Kanya. Hindi ka na pwedeng sasahuran pa kasi nga ganyan. Kung mahal mo talaga siya, alagaan mo ang tupa niya. Pakainin mo ang tupa niya. Pero hanggang ngayon, sabihin mo sa katabi mo, tamad ka. Dahil gusto mo pa sa pera. Gusto mo may sahod. Ano kaya kung gawin natin ganyan, Brad? Kada evangelist may 700 ka. Iwanan ninyo ang pagmamasod. Hallelujah! Iwanan ninyo ang mga negosyo ninyo. Sama na tayo mag-evangelize. Dito na ako. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Kahit siya may pera, gusto niyang, kung mahal mo ako, magpagamit ka sa akin. Ganon yan ang Panginoon, kapatid. Pero hindi ko sinasabi, araw-araw kayo mag-evangelize. Ang problema lang, bakit kayo hindi nag-evangelize? Hallelujah! Ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na Kristiyano. Amen? Hindi ka tunay na Kristiyano. Ang tawag sa iyo, peke na Kristiyano. Mapagkunwari. Amen? Ang sabi ng Diyos, malalaman mo sila sa kanilang mga gawa at wala kang maitago dun. Amen? Hindi ka pwedeng makatago dun. Kung malalaman mo ang isang simpleng bunga ng mangga, malalaman mo din ang isang Kristiyano kung ano siyang klaseng puno. Peke ba siya? O totoo, kapatid. Kung naninigarilyo ka, peke ka. Hindi ka tunay na Kristiyano. Ganun yan. Wala kang may tatago. Niluloko ka lang sa isip mo na parang makatago ka. Pero sa mata ng mga tao, ng mga tapat ng Diyos, at sa mga lingkod ng Diyos, at lalo na sa mata ng Diyos, ang tingin sa iyo, hindi ka pa lumalago. Lalo na kapag 5 taon ka na. 3 taon ka na. Eh sabi ng Biblia, huhukay pa ako. Nag-i-intervene pa ang Holy Spirit. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka ko na kayo paputol. Naghihintay pa kayo nun, puputulin kayo ng Diyos. Kasi sagabal kayo. Wala kang pakinabang din. Ganun yan. Kaya kapag kayo mangaral man, hindi dapat seasonal na parang mangga. Tingnan mo yung mangga dyan. Ngayon, na buwan, March, tsaka na lang mumunga. Hindi ganun. Kapag may nakita ka dyan na tao, kahit hindi ka sumasama sa amin mag-evangelize, i-share mo. Ganun yan. Ang problema lang sa'yo, mapagkunwari ka. Bakit? Cellphone ng cellphone ka sa Facebook, pero hindi ka makapag-share. Totoo yan. Malaki pa naman ang nilagay dun. S-H-A-R-E. Diyan mo makikita ang mga taong mapagkunwari sa Facebook. Nagsiselfie, nagko-komento doon ng mga iba't ibang komento, at ang mga mukha niya, pinapasikat niya sa ibang mga lugar para i-like siya at gusto niyang i-share, makasarili ka. Hallelujah! Diyan mo makikita ang tunay na Kristiyano, kahit nga sa pagpindot mo lang, ang tamad-tamad mo na. Hallelujah! Kasi nga, hindi ka tunay na Kristiyano. Peke ka. Hindi ka pa namunga. Hindi nga ka makapag-share sa Facebook mo, natagal-tagal mo na dyan, lagi ka na nakatitig sa cellphone mo, hindi ka pa rin tunay na Kristiyano. Kasi nga, andun sa iyo ang espiritu pa ng katamaran. Amen? Hindi ka pa lumago. Wala ka pang tunay na relationship sa Panginoon. Ang tunay na may relationship sa Panginoon is mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibahagi mo ang salita ng Diyos. Pero, anong ginawa ninyo? Di ba? Facebook ng Facebook ka. Kayong lahat. Pero hindi man kayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi nga kayo makabahagi sa online.
Ibig sabihin, hindi rin kayo makabahagi kahit sinasama na kayo. Ganun yan. Kaya diyan mo makikita ang tunay na Kristiyano na magbabahagi ng salita ng Diyos. Di man siya marunong, pero nag-aakay siya. At lalo na, minsan, pinipindot na lang niya ang share button. Mga kapatid, sabi ng Diyos, huwag kang seasonal. Yung gana ko lang mag-evangelize ngayon. Kasi, pinagpala ako, mag-evangelize ako ngayon. Di gusto ng Diyos ganun. Gusto ng Diyos, kapag may nakita kang kaluluwa dyan, Brad, halika Brad, simba tayo. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Kahit sabihin mo lang, mahal mo ng Diyos, hindi mo masabi. Kasi nga, pinatahimik ka ni Satanas. Hindi ka tunay na Kristiyano talaga. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon, season. Hindi man seasonal, kahit ano man ang panahon na yan, mapapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Hallelujah! So dapat maintindihan ninyo, noong ako'y narito dito sa Church Maranatha, sa lahat ng sinabi ko sa inyo, dapat ngayon ay may bunga na. Kasi 3 taon na kayo. At hinantintulad kayo ng Diyos na parang igos. Alam niyo, bawat salita ko dito, halimbawa, nagsasabi ako sa inyo ng, ibigin niyo ang iyong kapwa gaya ng sarili. The theme for today's sermon is, love your brother. And the theme for today's sermon is, magpakumbaba. Alam niyo ba, bawat sermon ko dun, na itinanim ng Diyos sa puso ninyo. Hallelujah! At yun yung pinakamagandang buto. Sa lahat ng buto, ang salita ng Diyos ang pinakamagandang buto. Hallelujah! Ang mangga lang ang ibubunga niyan. Ang ubas lang ibubunga niyan. Pero ang salita ng Diyos, puno yan na iba't iba ang bunga. Doon mo lang makikita sa langit yan. Yun ang gusto ng Diyos. At ang bunga na yan ay ang banal na Espiritu. Fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, iba't ibang bunga. Pero napakagandang bunga. Marcos chapter 4 verse 1 to 9. Ganito yan. Ihalin tulad ninyo ang buhay ninyo sa mga ganito. Dapat na kayong lumago. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangka na sa tubig, nag-evangelize ang Panginoon. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Ang Panginoon yan, si Pastor J.D. man yan, binhi, nagbabahagi ng salita ng Diyos, pastor, evangelize. Sa kanyang paghahasik ay mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon na tinukhang mga iyon. May mga binhi naman nalaglag sa batuan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhi iyon. Ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang lalaglag sa mga damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang lalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito'y tumubo, lumago, at namunga ng marami na may tig-6 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Hallelujah! Hinalintulad tayo ng Panginoon ng mga ganito. At ito ang kahulugan, mga kapatid. Marcos 4 verse 13 to 20. Pagkatapos, itinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Kayo yun, sabi ng Diyos. Paano niyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik
ay ang preaching, ang salita ng Diyos sa inyong mga puso. Hallelujah! Ang Bible study na hinasik sa inyong mga puso. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang kanilang hinasik sa kanila. Kaya dyan mo makikita, may mga tao na hindi lumalago. Bakit? Kinukuha ni Satanas agad ang kanilang napakinggan. Paano kaya kinukuha ni Satanas yun? Pag meron kayong mga ganyan na mga bagay, maaari, Facebook, kunin ni Satanas yan. Ganda-ganda ng preaching ni pastor, and then nanood ka na ng, wala na. Parang sumingaw lang sa tainga mo. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. At agad na tinanggap ito ng may galak. Galak na galak silang tumanggap sa salita ng Diyos. Sisigaw sila ng Hallelujah, Amen, Praise the Lord. Subalit hindi ito tumino sa kanila, kaya't hindi sila nagtagal. Pagdating ng kapigatian, pagdating ng sapilitan, ng turok, anong nangyari? O pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos, huwag na kayong magsimba dyan, ha? Lulusubin namin yan, simbahan ninyo. Agad silang sumuko. Nagpatatak agad. May mga tao dito na sumuko na. May mga tao dito na pag agad-agad umalis dito, walang mangyari sa kanilang buhay. Kinuha ni Satanas. Ayan yan. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matinik na halaman. Sila mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Kayo daw. Ewan ko kung ikaw ba to. Ngunit dahil sa alalahanin, sa buhay na ito, pagkasilaw ng salapi, hallelujah, susung yumaman, o kaya ay pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi ito nagkakapamunga. Hallelujah! Yan pala ang dahilan, brad, sis. Bakit ang tao hindi nakakapamunga? Dahil sa mga alalahanin sa buhay na hindi ka naman papabayaan ng Panginoon. Ipaubaya ninyo sa Kanya ang inyong pagkabalisa dahil siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Isip nyo lang yun. Have faith, sabi ng Diyos. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig. Sabihin mo sa katabi mo, at isinabuhay ang salita ng Diyos. Sila mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-tatalumpo, may tig-6 at may tig-100. Tingnan mo yung grapes. Di ba? Ang grapes pala, kapag itaninim mo yan, sa 1 taon, mamumunga na siyang marami. Yung igos, hinalintulad tayo ng Diyos ng igos. At ilang taon na tayo dito? 3 taon na tayo. Counted na ngayon. Months na. Mag-4 na taon na tayo. At kinakailangan na tayong lumago. Hallelujah! At mamunga. Dahil ang Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, inaasahan ka ng Panginoon na mamunga ka na. Hallelujah! Ganito yan. Lucas chapter 13 verse 18 to 19. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito maihahambing? Ang katulad nito, isang buto ng mustasa, isang buto lang, salita ng Diyos, na itinanim ng isang tao sa kanyang puso, sa kanyang halaman. Ito'y lumaki hanggang sa isang malaking punong kahoy, namunga, at ang mga ibon ay nagpugad sa mga sanga nito. Ibig sabihin, nag-disciple na siya, nag-evangelize na siya, nakikinabangan siya na puno. Hindi lang siya puno, kundi nakikinabang ang mga ibang mga branches sa kanya. Oh, yan, ganyan. Gusto ng Diyos yan sa buhay natin. Hindi lang tayo tahimik nang nandun lang tayo sa church. Wala yun. Hindi ka tunay na Kristiyano. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tunay na Kristiyano. Kung hindi ka nag-i-evangelize. Oo. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Makikita ang lahat ng bunga natin. Mga Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig.
Isa lang yan, sabihin natin, ng haba na ng preaching natin yan. Kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Habang namumunga ka, ang Panginoon nagagalak. Amen? Ikaw nga nagagalak ka sa isang bungang punong kwan eh. Mangga, ubas, di ba? Sarap tingnan ng mangga na ito. Oh. Grabe, daming bunga. Pero ikaw, tinitingnan ka din ng Panginoon at hindi ka namumunga ng joy, love, peace, ganyan. Wala, hindi kayo nagagalak ang Diyos sa iyo. Expect ng Diyos sa iyo na mumunga ka ng marami. John 15 verse 8. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Ano yan? Pero hindi ko sinasabi sa inyo na araw-araw kayo mag-evangelize. Ipaubayan nyo sa amin yun. Kasi ibinigay na namin yun ang aming mga buhay sa Panginoon. Pero ang tanong ko sa inyo, bi mo sa katabi mo, sa isang buwan o isang taon, kahit minsan, hindi ka nag-evangelize. Diyan mo makikita ang tunay na Kristiyano. Hindi ka makakatago. Kasi nga, ang tawag sa iyo, mapagkunwari na Christian. At lalo na, ikaw ay isang nagpapakunwari lamang sa church. Hindi ka dapat ganun, kapatid. Baguhin mo ang iyong sarili. Gusto ng Diyos na mamunga ka. Ganito ang sinabi ng Diyos. John 15 verse 16 to 17. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo. Sige, humayo kayo. At magbunga at mananatili ang iyong bunga. Sa gayon, anuman ang hingin ninyo sa Ama. Sige, kasi nga nalulugod ang Diyos. Ano man ang hingin niyo sa Ama? Sa aking pangalan, Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, ay ibibigay ko sa inyo. Bukan mo nga, mag-evangelize ka. Ibukan ko nga, tingnan natin magugutom ba ako nito. Hindi ka magugutuman. Amen? Sa isip mo lang yan. Paano na kaya yung aking pamilya? Minsan kasi ang ating mga pangailangan minsan nauuna. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, ang sa aking pangalan na ibibigay sa inyo. Ito ang mautos ko sa inyo, magmahalan kayo. Hallelujah! Maghintay pa ba tayo, susumpain tayo ng Panginoon? Marcos 11 verse 13 to 14. Kinabukasan, nang nagpabalik na sila mula sa Bitanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Siyempre, ang Panginoon noon, makain din. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malayong puno ng igos. Uy, igos! Ay, thank you. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ganon din ang buhay mo, kapatid. Ang Panginoon, nalapitan ka niya, 3 years ka na, hindi ka pa nag-evangelize. 3 years ka pa hanggang yung upo-upo ka lang sa simbahan. 3 years ka pa, hindi ka nga nagturo ng mga bata dyan. Kahit man sa kaibigan mo, kahit pindutin mo yung share, sabi ng Diyos, walang bunga ka. Hindi ka talaga tunay siguro na Christian. Putulin na kaya kita, sagabal ka. Minsan kasi ang Panginoon nagtitimpi din sa inyo. Dahil hindi pa panahon ng igos noon. Wala pa akong piling mag-evangelize. Hindi pa panahon. Ganun yan tayo eh. Wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. At alam niyo ba ang nangyari noon? Nasumpa siya ng Diyos. Marcos 11 verse 20-24. Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan niyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos. Pastor, hindi ako marunong mag-evangelize. Pastor, hindi ako marunong mag-share. Nahihiya ako.
At sabi ng Diyos, sino man ang nakulang ng kaalaman sa inyo, humingi siya ng walang pag-alinlangan at bibigyan ko siya. Manalig kayo sa Kanya. Huwag kayong matakot. I-share ninyo ang salita ng Diyos. Hallelujah! Dahil ang sabi ng Diyos, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, hingin niyo sa Panginoon ang karunungan, bibigyan kayo ng Panginoon. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, dahil sa pananampalataya niyo, makakapagpalipat kayo. Pinasabi ng Diyos yun, kasi walang imposible sa pananampalataya. Umalis ka rin at tumalon ka sa dagat, at ito'y mangyayari nga. Kaya sinabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, hallelujah! Maniwala kayong tanggapin na ninyo yun, at matatanggap ngayon ninyo yun. Taas ang mga kamay, sinong magpagamit sa Diyos? Taas ang kamay. Sino ang magpapagamit sa Diyos? Sabihin, Panginoon, tinatanggap ko ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Pag-evangelize ng mga tao. Lukuban mo ako ng Espiritu ng isang evangelist. Hallelujah! Yes, Lord. Ganun dapat tayo. And we believe that. Kasi nga, when the Spirit comes upon you, ikaw ang magiging witness sa iba't ibang mga lugar. Tanggapin niyo. Huwag kayong mag-alinlangan na, paano ko kaya sabihin ito sa ibang mga tao? Ano kaya ang sabihin ko? Wala siguro akong karunungan. Alinlangan yun. Hayaan mo ang salita ng Diyos dumaloy sa bibig mo. Magsalita lang dyan. Ganun yan. Nagaya ko. Sasalita lang ako. Bahala kayo dyan. Basta sinabi ko lang ang napaggan ko sa maliit na boses na yun. Sige anak, basta sabihin mo lang sa kanila yan. Ako na ang magsalita sa iyo. Dugtong-dugtong ko na lang yan. Mateo 7 verse 17 to 19. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Huwag kayong maghintay na wala kayong bunga at puputulin na kayo, wala ang pakinabang sa gabal. Lucas 13 verse 6 to 9. Sinabi pa sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos. Ulitin ko, sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan, 3 taon na kayong pumarito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapangalaga, huwag po muna nating putulin yan. Hukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa sunod na taon. Kung hindi pa, saka ko pa ninyo putulin. Alam niyo, ngayong araw na to, pinapataba ng Diyos ang hukay ninyo ngayon. 3 taon na kayo, hindi pa kayo namunga. Nagtitimpi lang yan si pastor. Bigyan kayo ng fertilizer. Sabi mo sa katabi mo, mamaya, mamunga ka na. Ha? Pag mamaya, sino sasama mag-evangelize mamaya? Ha? Sige, yes tayo. Huwag tayong mahiya. Patalo sa hiya. Hindi kayo pwedeng naig sa buhay Christian, hindi nahihiya. John 15 verse 4 to 10. Ganito lang ang sikreto, kapatid. Dito ko nalaman na ang Panginoon pala ang siyang magbibigay ng bunga sa atin. Just remain faithful sa Panginoon. Faithful ka lang sa Kanya. Huwag kayong bumitaw sa Kanya. Amen? Remain faithful. Kahit ano mang pagsubok na yan. Kahit man ginabihan ko kayo ng masyadong masakit ngayon at may natamaan dito na ako yata yun. Hindi lang. Natili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Minsan kasi ang Panginoon, nagsasalita yan ng minsan
Ganunin ka ng Panginoon ba? Masakit man, pero sabihin mo sa katabi mo, pinuprun ka lang, pinuprun. Di ba? Kapag nakita kayo ng isang malapit ng namumunga na jackfruit, nangka, minsan tinatabas-tabasan ito, di ba? Para lalabas yung bunga niya dito, ganyan, ganyan. Kung minsan, ang isang punong kahoy, para masyado siyang lalaki at sobrang tataba, puputulan yung masasamang sanga. Ganon. Wala tong pakinabang sanga na to. Ganon, ganon yan. Hanggang lalagot-lalagong isang punong kahoy at mamunga. Ganon din ang sinabi ng Diyos. Parang ganito tayo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa iyo. Bimo sa katabi mo, manatili ka sa Church Maranatha, mananatili ka sa Panginoon, mamumunga ka. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Munga ka yan, doon ka doon, di ka nakikinig, di ka munga. Gayon naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo'y mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala akong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mamumunga kayo ng masagana. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ayan, hindi nananatili sa akin. Magawa ng paraan, itinatapon at natutuyo. Ang gaanong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin, mananatili sa inyo ang aking mga salita. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hallelujah! Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa ganon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Alam niyo ba ang utos ng Diyos? The greatest commandment ng Panginoon. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Alam niyo, kung mahal ninyo ang Panginoon, taas kamay, sinong mahal niya si Lord? Jesus Christ. Ikaw, mahal mo ang Panginoon? Mahal mo siya? John 21 verse 16 to 17. Muli siyang tinanong ni Jesus, Church Maranatha, anak ni Juan, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? Sagot, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Church Emmanuel, Church Ruach, Simon, anak ni Juan, kayong lahat na nakikinig ngayon, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako. Sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Hallelujah! Sasama ka ng mag-evangelize. Mamaya, andun ka lang sa gilid, okay lang yan. At least, nag-observe ka. Ano kaya ang ginagawa dito? Ganyan, ganyan. Ganun ka lang sa gilid na may mga bata dyan na magmalilikot. Ikaw yung guide nila. Ganun yan. Naalagaan mo sila, bigyan mo ng biscuit, bigyan mo ng chocolate, bigyan mo ng upuan. Ano yan? Kahit hindi ka man makapagsalita, doon ka, present ka doon. Considered ng Diyos yun na ikaw ay nag-evangelize. At lalo na, kung ikaw ay nagbabahagi din sa iyong workplace at may dinidisciple ka na tao. Utos ng Diyos kung mahal niyo siya. Mateo 28 verse 19 to 20. Utos ng Diyos sa atin yan, kaya't humayo kayo
Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Hindi lang dito, sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusang panahon. Hallelujah! Kapag tayo ay maniwala, when we have faith, hindi lang pwedeng, yes Lord, Amen. Bigyan mo sa katabi mo, may kasamang gawa. Totoong Kristiyano ka ba? Tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka namunga? Brad Arnel, Carlos, John Dave, R.R., Oni, Ivy, Jennifer, Charito, Jennifer, Aileen, kayong lahat. Tanungin mo ang sarili mo. Kung talagang ako ba ay isang tunay na Kristiyano. Kasi mamumunga ka, kapatid. Lalo na mayroon kang dinidisciple na isang tao. Kahit isang tao lang, sabi ng Diyos. Kung mahal mo siya, alagaan mo ang tupa niya at pakainin mo. Kasi kapag maniwala ka lang, ganitong mangyari sa iyo. Santiago 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalataya ninyo na walang kasamang gawa. Faith means action. Kinakailangan kang mag-action. Gawin mo yun. Tanggalin mo ang hiya mo. Hanggang kang mahiya. Gusto ng Panginoon ligtas ang lahat ng mga tao. Hindi ko sinasabi, hindi na kayo magtrabaho. Sinabi ko ba sa inyo, hindi kayo magtrabaho? Ang sinabi ko sa inyo, bigyan ninyo ng panahon ang Diyos. Ewan ko, gusto ba ninyo bigyan ng panahon ng Diyos mag-evangelize sa loob ng isang taon, isang beses lang? Huwag naman sana. Kahit isang buwan, isang week, bigyan niyo siya. Kung hindi man kayo makapag-evangelize, sumama kayo sa Sunday. Wala naman kayong ginagawa, di ba? Mama kayo, worship kayo. Hindi mo na ako sasama ngayon, Pastor. Sa Monday na ako. Everyday kami nag-evangelize. Hanap ka lang ng araw na yun. O kaya kung hindi ka, magbahagi ka dyan sa kaibigan mo. Hindi ka matatawag na peke na Kristiyano kasi nga may kasama kang gawa. At inasahan ng Diyos na mamunga ka na dahil 3 years ka na. 3 years ka na, kapatid. Hallelujah! Ang Panginoon, nandyan lang. Gusto niyang pabungahin ka ng gusto. Lumapit ka sa Panginoon, hingin mo sa Kanya ang espiritu ng pag-evangelize. Huwag kang magpakunwari, kapatid. 3 taon ka na. Hanggang ngayon, di ka pa namunga. Maganda sana kung may inakay ka na ngayon. Wala. Mamulat ka sa katotohanan, kapatid. Ng katotohanan ay gusto ng Panginoon malaman mo na ganyan ka, anak. It's time na ikaw ay mamunga at mapakinabangan. Wala. Hingin mo sa Kanya. Huwag kayong mahiya. Lord, sabihin mo, Lord, ayoko na ikahiya ang salita mo sapagkat ang nahihiya ay ikakahiya mo din. Ba't ba kayo nahiya? Ganyan. Noon ako, ganun ako. Nahiya ako. Mapagtawanan ako ng mga kaibigan ko. Pero paglukupan ka na ng Espiritu Santo, hindi ka na mahihiya pa. Dahil mahal mo nga ang Panginoon at sinuman na nagmamahal sa Kanya, pakainin mo ang Kanyang tupa. Alagaan mo ang Kanyang tupa. At it's time, ngayon na ang panahon. Nahingin mo sa Kanya ang bunga. Espiritu yan, di yan basta-basta makuha mo. Hingin mo sa Kanya, Lord, gusto ko ng Espiritu, Lord, ang init, joy of salvation. Joy, Lord, kaligtasan. Bigay mo sa Kanya kalakasan.
Huwag kayong mahiya. Lord, sana po, Panginoon, mas lalo mo po akong baguhin, Lord. Ang puso kong mapagkunwari, Lord. Ayaw ko na, Lord. Habang nagdo-Lord Supper kayo, kapatid, ngayon, huwag niyong hayaan na magpakunwari kayo. Suriin niyo ang sarili niyo. Kakain kayo at Lord, tama ba talaga ako, Panginoon? May tunay ba talaga ako na Kristiyano? Suriin mo muna ang sarili mo. Yan, isang juice, pirasong biscuit. At kung bago po kayo ngayon, at gusto kayong manalangin, at umabot po kayo sa puntong ito, sa kaduluhan ng mensaheng ito, at nag-usap ang Diyos sa iyo, sabihin mo lang, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba ngayon. Naniniwala, Panginoon, na ako isang makasalanan at walang magawa, kundi aminin ang aking mga kamali. Mingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Lord, sana po, Panginoon, tanggapin niyo po ako sa iyong karian. Naniniwala po ako na kayo nabatay, nilibing at sa pangatlong araw ng buhay mo. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Tanggalin mo ang pusong mapagkunwari. Pusong nahihiya, Panginoon, sa iyong salita. Bigyan mo ako ng espiritu ng boldness, with all confidence, with all clarity. Ikaw, Diyos Lord, maghari sa aking puso. At simula ngayon, magbabahagi na ako ng iyong salita, ang iyong pagmamahal sa lahat ng tao. Panginoon, tulungan niyo po ako, Lord, na sana po, Panginoon, di ako matawag at makita mo na isang peking Kristiyano dahil di po kami makakatago sa iyong harapan. Lord, patabain mo ang lupa namin, Panginoon, at kami ay mamunga, Panginoon. Salamat po sa buhay, Panginoon, na pinakaloob po sa amin ngayon, bagong pamumuhay. Sana po ang binhi na ito, Lord, ang binhi ng evangelism, bunga ng evangelism na inilagay sa aming puso ngayon, ay lalago at marami pang maligtas. Gamitin mo ang mga tao dito sa Maranatha Church, Emmanuel Church, Ruach Church, Panginoon, sa lahat po na nakikinig ngayon, at lalo na sa mga tao nagbahagi ng mga salita mo, Panginoon, na hindi nahihiya, pagpalain niyo pa sila, Panginoon, na gamitin niyo pa sila sa maraming mga taong panood sa mensaheng ito at sila po'y mamulat sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa lahat. At Lord, sa aming biscuit, juice ngayon na aming pagsasaluhan, Lord, baka linisin mo ito. At Lord, isa po itong simbolo, Panginoon, o sa picture, Lord, na o aming inaasahan na kayo po ay babalik muli at kayo po ay namatay noon, nilibing at sa pangatlong araw ng buhay. Yes, Lord, maraming pong salamat, Lord, sa lahat, Lord, ng iyong kalakasan sa buhay namin. At Lord, salamat po sa buhay ng mga lingkod mo sa Maranatha, Ruach at Emmanuel, at i-bless mo silang lahat, Panginoon, lalo na sa iba't ibang mga lugar na nakikinig po ngayon. Glory to God. Amen.